video ito, pag-aaralan naman natin yung divisibility rule for 4. Dito sa divisibility rule for 4, gagamit din tayo ng skip counting. Paano nga ba yung skip counting? Okay, ganito yung skip counting. So magbibilang ka ng tiga-4 simula sa 1. So simula sa 1, 1, 2, 3, 4. Tapos bilang ka uli ng 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. So yun yung unang tatlong divisible by 4. So sila yung 4, 8, 12. So kung dadagdagan pa natin yan, ang susunod dyan ay 16, 20, 24, 28. So marami pang susunod dyan. Hindi na natin ililista lahat. Kasi hindi yan matatapos. So pinakita ko lang sa inyo paano yung skip counting by 4. Itong mga number na kasama sa skip counting by 4, ito rin yung mga number na divisible by 4. Ibig sabihin, pag dinivide sila ng 4, ang quotient or yung sagot, eksakto, walang remainder or 0 yung remainder. Halimbawa, 4 divided by 4 equals 1. 8 divided by 4 equals 2. 12 divided by 4 equals 3. 16 divided by 4 equals 4. 20 divided by 4 equals 5. 24 divided by 4 is 6. 28 divided by 4 is 7. So, eksakto siya. Ito ring mga divisible by 4 na to, tinatawag din niya na multiples of 4. Okay. So, pwede na nating malaman kung ang isang number ay divisible by 4 or multiples of 4 gamit ang skip counting by 4. Paano naman kung yung number ay medyo malaki na, nasa hundreds na? Halimbawa, 512. So kung i-skip counting natin yan, medyo matagal. So ang pwede natin gawin, i-divide natin yung number. Okay, using long division method, i-divide natin yung 512 by 4. So 5 divided by 4 is 1. 1 times 4, 4. And then subtract 5 minus 4, 1. Then bring down 1. 11 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. And then subtract 11 minus 8 is 3. Bring down 2. 32 divided by 4 is 8. 8 times 4 is 32. So the remainder is 0. Okay, pansinin naman natin yung last 2 digits ng 512. So dito, ang last 2 digits ay yung 12. Na kung saan, yung 12 ay divisible by 4. Ano naman kaya ang mangyayari kung yung 5 palitan natin ng 6? Maging divisible pa rin kaya siya ng 4? Okay, so divide natin yung 612 by 4. So 6 divided by 4, 1. 1 times 4 is 4. And then subtract 6 minus 4 is 2. Bring down 1. So 21 divided by 4 is 5. Then multiply 5 times 4 is 20. Subtract 1 minus 0 is 1. Then bring down 2. Okay, so 12. 12 divided by 4 is 3.
Multiply. 3 times 4 is 12. Okay. So, ang remainder niya is 0. Ibig sabihin, divisible pa rin siya ng 4. Okay. So, ganun pala. Basta yung last 2 digits ay divisible by 4, kahit anong number yung ilagay mo dito sa kaliwa, sa left side, yung number na yun ay divisible by 4. Ibig sabihin, kahit yung 6, palitan mo ng 7, 8, 9, 10, kahit 100, basta yung nasa right side na dalawang digit ay divisible by 4, yung number na yun ay divisible by 4. Ngayon, subukan naman nating palitan yung last 2 digit na 12 ng ibang number na divisible din ng 4 na 2 digits din. Halimbawa, 36. So, papalitan natin yung 12 ng 36. So, magiging 636. Para mas ma-confirm natin kung yung number na may last 2 digits na divisible by 4 ay talagang divisible by 4. Ayan. So, gamit yung long division method, i-divide natin yung 636 by 4. So, 6 divided by 4 is 1. 1 times 4, 4. Then subtract. 6 minus 4 is 2. Bring down 3. So, 23 divided by 4, 5. 5 times 4 is 20. 3 minus 0 is 3. 36. So, 36 divided by 4 is 9. 9 times 4 is 36. Okay. So, 36 minus 36, 0. So, ang remainder is 0. So, ibig sabihin, 636 ay divisible by 4. Okay. Meron ako ditong 100, 200, 300, at saka 400. So, yung 100, pag dinivide natin yan sa 4, ang sagot niyan ay 25. Yung 200 naman, pag dinivide natin sa 4 yan, ang sagot niyan ay 50. Yung 300 naman, pag dinivide natin sa 4, ang sagot niyan ay 75. Yung 400 naman, pag dinivide natin sa 4, ang sagot niyan ay 100. So, ibig sabihin, itong 100, 200, 300, 400, lahat yan ay divisible by 4. Kasi yung sagot nila ay eksakto, walang remainder. So, kung mapapansin nyo, nagtatapos siya sa dalawang 0. Ayan. So, ibig sabihin pala, pag ang number ay nagtatapos sa dalawang 0, yan ay divisible by 4. Paano naman kung nagtatapos siya sa tatlong 0? Siya ba ay divisible pa rin ba ng 4? Divisible pa rin siya ng 4. Kasi ang titingnan lang naman ay yung last 2 digit kung dalawang 0. Kahit tatlong 0 yan, basta ang titingnan dyan ay yung dalawang 0 sa huli. Okay, so pag dinivide natin yan ng 4, so ang sagot dyan ay 250. Okay, so eksakto yung sagot dyan. Kaya yung 1,000, divisible siya ng 4 kahit tatlong 0. Meron ako ditong 4 na example. Alamin natin kung itong mga number na ito ay divisible by 4. Sa divisible by 4, ang titingnan lang natin dyan ay yung last 2 digits. Kung yung last 2 digits ay divisible by 4 or nagtatapos siya sa dalawang 0, yung number niya ay
divisible by 4. Okay, sa number 1, ang last 2 digit niya ay yung 48. So, yung 48 ay divisible by 4. So, ibig sabihin, itong letter A ay divisible by 4. Sa letter B naman, yung last 2 digit niya ay 2 0. So, ibig sabihin, yung letter B ay divisible by 4. Sa letter C, yung last 2 digit niya ay 13, na hindi naman divisible by 4. So, hindi siya divisible by 4. Okay. Sa letter D, ang last 2 digit niya ay 16, na divisible naman ng 4. Ibig sabihin, itong letter D ay divisible by 4.